Dominant Protector. Credit to the author. 1291-1.4K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi ko siya fan, kaya hindi ko masyadong naiintindihan ito. Kaya wala akong gaanong interes dito. Maaari kang manood kung gusto mo, ngumiti si Terence. Hindi niya itinuloy ang topic ni Yasi. Samantala, tumaas na ang entablado at nagsimula na ang pagkanta. Muling itinoon ni na Trixie at Yasi ang kanilang atensyon sa konsyerto. Tumayo sila at iwinagayway ang kumikinang na lightstick kasama ang iba pang fans. Ipinagdiriwang nila ang simula ng konsyerto. Pinanood ni Terence si Zyrene sa pag-angat ng entablado. Mukha siyang na high spirit. At least, mas maganda ang kutis niya kaysa dati. Mukhang naka-recover na sa normal si Zyrene. Ngumiti siya kay Trixie. Ngayon ay nararamdaman niyang tinitingnan siya ng mabuti, naramdaman niyang sulit na iligtas si Zyrene. Palaging may isang taong magugustuhan ang kinalabasan na ito, pati na rin ang iba na humahamak dito. Hindi alam ni Janong nang namuling lumitaw si Zyrene sa entablado. Nang matapos siya sa pakikipag-usap kay Irving sa telepono, tumakbo siya pababa sa unang palapag para i-dial ang numero ng telepono ni Jennifer. Hello. Katatapos lang ni Miss Wang sa mga gawain ni Zyrene upang siya ay bumalik sa entablado. Dahil dito ay nakahinga siya ng maluwag. Nagtataka siya kung bakit biglang naging okay ulit si Zyrene. Gayunpaman, si Zyrene ay walang oras na magpaliwanag bago siya napilitang umakyat sa entablado. Upang mahanap ang katotohanan, kailangan niyang maghintay hanggang matapos ang konsyerto, pagkatapos ay tanungin si Zyrene. Tungkol naman sa kalagayan ni Zyrene, pamilyar na pamilyar dito si Miss Wang. Sa tuwing may sakit si Zyrene, magtatagal bago gumaling. Hindi na siya nakabawi sa maikling panahon na ito. At ang kanyang mga kondisyon sa pagkakataong ito ay mas malala kaysa dati, tila matagal nang nagtitiis si Zyrene. Pagbalik sa lounge, pinanood niya si Zyrene sa pamamagitan ng live na video. Nang tumunog ang telepono ni Miss Wang, at nakita niyang tinawagan siya ni Janong Nang. Ano kaya ang gusto ni Janong Nang sa kanya? Jennifer Wang. Ako si Janong Nang. Mapagmataas na tono ni Janong Nang, naging mapagpakumbaba. Director Su, ano ang problema? Mahinahong tanong ni Miss Wang. Kaya ganito. Nabalitaan ko na may migraine pa rin si Miss Moon. Mayroon akong gamot mula kay Sumaowang. Gusto kong malaman kung masasagot ni Jennifer at Miss Moon ang kahilingan ni Master Irving. Si Janong Nang ay lumabas na may katotohanan. Walang dahilan para itago ang kahulugan ng kanyang tawag. Tila isang maunawang tao si Miss Wang kung hahabulin lang niya. Kanino mo narinig iyan? Magaling si Zyrene. Nagkaroon lang ng problema sa entablado. Mukhang maling intel si Direk Su, matalinong itinanggi ito ni Miss Wang. Kahit na hindi ito nakatakas sa mga mata ni Janong Nang, walang dahilan para umamin siya sa anuman. Sa huli, maaari niyang tanggihan ito hanggang sa huli. Tulad ng itinanong ni Janong Nang, naisip ni Miss Wang na nakuha ni Zyrene ang kanyang gamot sa migraine mula kay Janong Nang. Marahil ito ang halagang dapat bayaran ni Zyrene para makapagtanghal ng normal para sa kanyang konsyerto. Bueno, walang masisisi si Miss Wang sa ganitong paraan ng pag-iisip. Hindi mapapawi ng maraming doktor ang sakit ni Zyrene maliban kung ito ay isang taong mula sa kalibre ng kumpanya ni Irving. Maliban sa kanila, hindi maisip ni Miss Wang kung sino pa ang may kaya. Mula sa nalalaman ni Miss Wang tungkol sa personalidad ni Zyrene, mayroon siyang malakas na kalooban. Mas gugustuhin niyang tiisin ang sakit kaysa pumayag sa katawa-tawang kahilingan ni Irving. Ayaw niyang sumuko, ano man ang mangyari. Maliban na lang kung ito ay ang taong itinakda ng kanyang puso, hindi siya gagawa ng anumang bagay na lumalampas sa kanyang mga hangganan. Bukod sa sinabi ni Janong Nang sa telepono, pinatunayan ito kay Miss Wang na hindi alam ni Janong Nang na umakyat na si Zyrene sa entablado. Nakapagtanghal siya sa entablado ng walang sagabal. Kung hindi, bakit siya magmumungkahi ng isang bagay na katawa-tawa? Jennifer, pareho tayong matatalinong tao. Hindi na kailangang magpatalo. Tungkol naman sa sitwasyon ni Zyrene, alam nating pareho ang nangyari. Kung may sira ba talaga sa stage lift o nasaran siya ng katawan, may kanya-kanya tayong sagot dito. Gusto ko lang malaman mula sa iyo kung gusto mong matuloy ang concert. Kung gusto mong ipagpatuloy ang konsyerto. Kung gusto mong ipagpatuloy ang pag-aaral ng gamot, kung gusto mong ipagpatuloy ang gamot.
sa kamay ko para gamutin ang sakit ng ulo ni Zyrene. Nagpatuloy si Janong Nang sa kanyang mga termino. Director Su, pasensya na, ngunit sa palagay ko ay mayroon ka talagang maling impormasyon. Bakit hindi ka makapaniwala na naayos na ang entablado? At si Zyrene ay gumaganap sa entablado, kung hindi ka naniniwala sa akin, pagkatapos ay maaari mong tingnan ang iyong sarili. Tinatawanan ito ni Miss Wang. Director Su, walang dahilan para magsinungaling ako sa iyo kapag nalaman mo lang sa isang sulyap. Ano sa tingin mo? Well, nagulat si Janong Nang. Bahagyang naririnig niya ang muling pag-awit mula sa gymnasium. Gayunpaman, naisip niya na ito ay isang recorded playback lamang upang patahimikin ang karamihan. Pagkatapos makinig ng mabuti, parang galing talaga kay Zyrene. Nagkamali kaya siya? Na si Zyrene ay hindi nahulog mula sa stage lift dahil sa kanyang sakit ng ulo. Posible bang nagkaroon ng malfunction ang stage lift? Nang walang pag-aalinlangan na ibinaba ang tawag, si Janong Nang ay naglakad pabalik sa hagdan patungo sa pinangyarihan ng konsyerto. Nasaksihan niya si Zyrene na sumasayaw pataas at pababa sa entablado nang walang anumang sintomas ng karamdaman. Mas maganda ang kanyang kutis kumpara noon bago siya nagpakita ng mga palatandaan ng kanyang sakit ng ulo. Ito ay isang sakit para kay Janong Nang. Marahil ito ay tulad ng sinabi ni Miss Wang na si Zyrene ay walang mali sa kanya. Ito ay ang kanyang sariling maling paghatol. Napabuntong hininga si Janong Nang dahil sa desperasyon, dahil nangako siya kay Master Irving na tatapusin niya ito. Ngayon paano niya maipapaliwanag ito pabalik kay Master Irving? Umabot na sa climax ang concert. Tapos na ang lahat. Naghiyawan pa ang mga fans dahil ayaw na nilang matapos. Matapos ang huling kanta, tinapos ni Zyrene ang konsyerto sa pamamagitan ng pangwakas na pahayag na ito, "Salamat, sa lahat, sa pagpunta sa aking konsyerto. Salamat. Kahit na may maliit na insidente, ito ay naging matagumpay. Zyrene. 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 Ayaw naming umalis ka. Zyrene. Mahal ka namin." Naging wild ang mga tao sa kanilang mga tagay. Even Zyrene started tearing up. "I am very grateful for everyone. Thank you for sticking with me. Pero, after 4 hours, I think everyone is tired. Pagod na rin ako. Sana may next time na magkita tayo. So until the next time, the next concert, that will have to arranged by the public relations company." Habang pababa ng stage lift, nawala sa paningin si Zyrene. Nagpaalam si Zyrene sa kanyang mga tagahanga. Pinagmasdan ni Terence ang ekspresyon ni Zyrene. Hindi niya alam kung nami-miss niya ba talaga sila o nagkukunwari lang siya. Kasama sina Cheryl, Yasi, Josephine, Trixie na pawang lumabas ng gymnasium, dumating sila sa parking lot. Hindi na tinawagan ni Terence si Zyrene dahil kailangan niyang magpalit ng damit at magtanggal ng makeup. Matagal bago siya malayang kunin ang telepono, kaya naman nagpa siya si Terence na maghintay hanggang mamaya para tawagan siya. 12:92. Hobby Terence, bakit hindi ka pa nagsimulang magmaneho? Naisip ni Trixie na kakaiba na sila ay walang ginagawa sa parking lot habang ang iba pang mga sasakyan ay nakaalis na. Sandali lang, dadalhin kita para makipagkita kay Zyrene para sa isang group photo, mahinahong sagot ni Terence. Isang group photo kasama si Zyrene. Ngumiti si Trixie, is that real or fake? Hobby Terence, kukunin mo talaga ako para magpa-picture kasama siya. No way. Me in a photo with Zyrene. Oo. Hintayin mo lang na umalis ang iba, tatawagan ko siya, sagot ni Terence. Shield bro? Pwede rin ba tayo? Mabilis na tanong ni Yasi. Magtatanong ako, tumango si Terence. Terence, paano mo nakilala si Zyrene? Sa totoo lang, paano ka nag-organisa ng group photo kasama sina Trixie at Zyrene? Tanong ni Cheryl sa tono ng pagtatanong. Nagkataon lang. Nakilala ko siya noong gagamit ako ng banyo, ngumiti si Terence. Wow! Hindi ka panipaniwala si Shield bro. Pagpunta sa banyo, at nakilala mo si Zyrene. Tama muli si Propeta Yasi, sinabi ko na si Shield bro ay makikipagkita kay Zyrene ng pribado para sa isang date at ito ay eksakto sa hula ko. Tumawa si Yasi. Hindi yun date, nagkataon lang kaming nagkita, sabi ni Terence. Karamihan sa mga tao sa stadium ay naghiwa-hiwalay. Matapos maalis ang karamihan sa mga sasakyan, nagpa siya si Terence na oras na para tawagan ang numero ni Zyrene. Hello. Mabilis na sinagot ang telepono. Hindi si Zyrene, kundi isa pang tao ang tumatawag.
Kumunat ang noo ni Terence. Hindi kaya nagsinungaling si Zyrene sa kanya. Binigyan niya siya ng peking numero. Maaaring ito ay isang pagkakamali. Iyon ay hindi naging posible. Ito ba ang numero ni Miss Moon? Hindi binanggit ni Terence ang pangalan ni Zyrene. Nabanggit niya lang si Miss Moon. Kung ito ay isang pagkakamali, at least hindi iisipin ng nasa kabilang dulo na siya ay baliw. Maaari ko bang itanong kung sino ka? Medyo nabigla si Miss Wang. Ang numero ng telepono ng isang estranghero ay hindi nakagawa ng maling tawag, ngunit binanggit ang tamang apelyido. Dahil dito naghinala si Miss Wang. Ako ang taong nagpagaling sa kanya, maaari mo bang ipaalam sa kanya na tumawag ako, mahinahong sagot ni Terence. Oh, kung ganun pwede ka bang maghintay ng kaunti? Nag-alinlangan si Miss Wang bago siya pumunta sa tabi ni Zyrene. Miss Moon, may tumawag sa iyo sa telepono. Sabi niya siya ang taong gumamot sa iyo. Kakatanggal lang ni Zyrene sa kanyang makeup at lumabas sa kanyang stage outfit. Agad siyang sumagot, oo, inaasahan ko ang kanyang tawag. Miss Wang, maaari mo bang ibigay sa akin ang telepono? Nagtataka pa rin si Zyrene kung kailan siya tatawagan ni Terence. Matagal nang natapos ang concert, kaya paanong hindi pa rin tumatawag si Terence? Nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kung gaano katagal bago siya tinawagan ni Terence. Pakiramdam niya ay nawala siya at nabalisa. Kung hindi maalala ni Terence ang kanyang numero ng telepono, ano ang kanyang gagawin? Wala siyang panulat at papel, at hindi siya nagdala ng telepono, kaya walang paraan para makontak si Terence. Nang sabihin ni Miss Wang na may tawag para sa kanya, hindi nag-atubili si Zyrene, agad niyang hiningi ang telepono. Hindi inakala ni Miss Wang na magiging ganito kasigla si Zyrene sa isang tawag lang sa telepono. Gusto talagang malaman ni Miss Wang kung bakit nahulog si Zyrene mula sa stage lift at kung paano niya ginagamot ang kanyang migraine. Ngunit bago pa siya makapagtanong, nagsimula na si Zyrene na magpalit ng kanyang mga damit sa entablado. Sa mahiwagang tawag sa telepono, baka may clue na siya ngayon kung paano naging okay si Zyrene. Ako si Zyrene. Mabilis na sinagot ni Zyrene ang tawag sa telepono. Ako naman, dinala ko ang girlfriend ko dito. Pwede ba tayong magpakuha ng litrato? Tanong ni Terence. Okay, magpapadala ako ng isang tao na sumalubong sa iyo, pumunta sa hagdan ng basement. Sagot ni Zyrene. Sige, pupunta ako ngayon. Maraming mga kaibigan na kasama ko na gustong makipagkita sa iyo. Pwede ba tayong lahat? Tanong ni Terence. Well, sa susunod okay lang ba? May rules ang company na hindi ako pwedeng magdala ng masyadong maraming outsider para magtrabaho. Bakit hindi ka muna pumasok, tapos after kunan ng litrato, pwede kang makipag-swap out sa iba mong kaibigan? Tahimik na sagot ni Zyrene. Well, kalimutan mo na. Mukhang sobrang problema. Ayokong mahirapan ka. Kung may oras pa tayong magkita, sige na, masasabi ni Terence na hindi si Zyrene ang taong namamahala. Ito ay isang normal na pamamaraan, ang pag-access sa backstage ay hindi bukas sa sinuman. Kahit na si Zyrene ay isang malaking bituin, isa o dalawang tao lang ang kaya niyang dalhin, ngunit ang pagkakaroon ng napakaraming tao ng sabay-sabay ay magiging mahirap para sa kanya na magpaliwanag. Ayaw ni Terence na mahirapan siya. Oh, it is no trouble. Paano ba naman ito, pwede ka munang pumasok. Hintayin mo akong umalis at magkita ulit tayo sa labas kasama ng mga kaibigan mo. Gusto talagang bayaran ni Zyrene ang pabor na inutang niya sa kanya. Kung hindi niya matutupad ang isang simpleng kahilingan na tulad nito, kung gayon ay masisisi siya tungkol dito. Simple lang ang hiling ni Terence, larawan lang iyon. Kung hindi niya kayang parangalan ito, ano ang pakinabang niya? Tama rin iyan, tumanggo si Terence, pupunta ako ngayon. Pagkatapos ng tawag sa telepono, lumingon si Terence para lingunin sina Cheryl, Yasi at Josephine. Pupunta muna ako sa loob kasama si Trixie, at pwede kayong maghintay sa akin sa kotse. Hindi pinapayagan ng backstage access ang napakaraming tao na makapasok ng sabay-sabay. Maaari nating hintayin na lumabas si Zyrene bago siya bombarduhan para sa higit pang mga larawan. Iyan ay gumagana, ngunit kung ito ay masyadong maraming problema, kung gayon ay dapat nating kalimutan ang tungkol dito, tumanggo si Josephine. Sina Cheryl at Yasi ay walang anumang pagtutol. Ang kanilang pinakalayunin ay tulungan si Trixie na maging masaya. Hanggat masaya si Trixie, wala silang masyadong pakialam dito. Ang pakikipagkita sa isang bituin na tulad ni Zyrene ay isang pambihirang pagkakataon.
Ngunit din, hanggat sila ay nabubuhay, maaari silang magkaroon ng isa pang pagkakataon mamaya. Bata pa sila, pero iba si Trixie. Let's go Trixie. Binuksan ni Terence ang pinto ng kotse. Inakay niya ang kamay ni Trixie patungo sa kung saan kailangan nilang puntahan. Nahiya si Trixie, siya lang ang may ganitong espesyal na pribilehiyo. Ngunit hindi man lang siya nakaramdam ng kahihiyan ng matagal dahil lang sa sobrang pagkabalisa niya. Alam ni Trixie na ginagawa ito ng lahat para sa kanya, at nakahinga ng maluwag, hindi na nag-abala pang magsalita. Bumalik sina Terence at Trixie sa stadium. Sa loob ng stadium, umalis na ang lahat ng fans. Puro janitor lang ang naglilinis ng kwarto, wala nang iba. Pumunta sina Terence at Trixie sa basement stairway, may isang lalaking nakabantay sa labas. Napansin ni Terence na siya ay isang late-stage Mystic Class fighter. Higit sa lahat, hindi niya kilala ang lalaking ito. Ang mga ganitong uri ng tao ay isang ranggo lamang ang layo mula sa pagpasok sa Earth Class. Ito ay isang pambihirang tanawin sa secular na kaharian dahil iilan lamang sa mga marangal na bahay ang kayang magkaroon ng mga mandirigmang ito. Gayunpaman, sa mga nakatagong bahay, napakakaraniwan. 1293. Ngunit sa stadium ay nakatayo ang isang master. Napukaw nito ang kanyang hinala. Kung tama siya, ang taong ito ay dapat na bodyguard ni Zyrene. Kung hindi, bakit papayagan ni Zyrene ang isang tulad niya na tanggapin sila? Napatulala si Terence na si Zyrene ay may bodyguard na ganito kalakas. Paano magkakaroon ng ganoon kalakas na bodyguard ang isang celebrity? Ano ang inaalok niya upang magkaroon ng master sa antas na ito? Nagkataon lang ba ito, o ang bodyguard niyang ito ay may hindi matukoy na dahilan? Excuse me, pwede ko bang tanungin kung ano ang nagdala sa inyong dalawa dito? Naglakad-lakad si Sanford nang makita niya si Terence at Trixie na bumaba sa basement habang mahinang nagtanong. Hindi niya tinanong si Terence kung narito siya para makipagkita kay Zyrene, ngunit tinanong niya kung bakit siya naririto kahit na sigurado siyang si Terence ang taong inimbitahan ni Zyrene, ngunit para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, hiniling niya na kumpirmahin pa rin. Kanina ko lang tinawagan si Zyrene, hiniling niya na isama mo kami, hindi ba? Tanong ni Terence. Sumunod ka sa akin. Tumango lamang si Sanford at dinala silang dalawa sa pasukan ng silid. Kumatok si Sanford sa pinto at unti-unting binuksan ang pinto. Miss Moon, dumating na sila. Dito, pakiusap. Si Sanford ay gumawa ng isang kilos upang gabayan sila sa silid habang siya ay nagsasalita. Si Terence at Trixie ay pumasok sa silid upang makita si Zyrene sa sofa, nagpapahinga. Agad siyang tumayo nang makita niya silang papasok sa silid, gaano man karami ang isyu niya kay Terence, siya pa rin ang tagapagligtas nito, kaya kinailangan niyang imbitahan sila ng personal. Kung hindi si Terence, malamang na hindi siya makakarating sa buong concert, kaya medyo magalang na siya kay Terence ngayon. Pumunta ka, salamat sa pagtulong mo ngayon lang. Super busy ako ngayon, hindi makapagpasalamat ng maayos. Don't mind, di ba sabi ko sa iyo ginawa ko iyon para magkaroon ng pinakamagandang experience ang girlfriend ko sa concert mo. Kinawayway ni Terence ang kanyang kamay na may poker face. Wow wow wow. Si Zyrene talaga. Tuwang-tuwa si Trixie habang si Zyrene, ang kanyang paboritong celebrity, ay nakatayo sa kanyang harapan. Si Zyrene talaga. Mas lalo kang gumanda at eleganteng walang makeup. You're gorgeous yourself. Sinabi pa ng boyfriend mo na mas maganda ka sa akin. Si Zyrene ay nagbigay ng isang magaan na ngiti kay Trixie at tinitigan si Terence habang sila ay nagsasalita. Hindi naging komportable ang kanyang puso sa komento ni Terence. Walang alinlangan, talagang maganda si Trixie, ngunit hindi rin siya ganoon kalala. Sa karamihan, sila ay pare-pareho, hindi mas mababa sa sinuman. Bakit tatawagin ni Terence ang kanyang girlfriend na mas maganda kaysa sa kanya? Nagbibiro ka siguro. Hehe, nasabi lang niya yon dahil nabulag siya sa pag-ibig. Napuno ng tamis ang puso ni Trixie, parang talagang minahal siya ni Terence Honey, kahit ang alindog ni Zyrene ay hindi kasing lakas ng sa kanya. Hindi, maganda ang panlasa niya, nakikita kong maganda rin ang pakikitungo niya sa iyo. Umiling si Zyrene, bahagya siyang naiinggit kay Trixie dahil sa pagkakaroon ng tapat na kasintahan, ang sweet. Kahit na ang isang malaking dilag na tulad niya ay hindi sapat para mapakilos ang puso niya, as in para siyang lumulutang na ulap kahit gaano pa siya kaganda, girlfriend lang niya ang nakikita niya. Hindi mabilang na mga lalaki ang nahulog sa kanya, ang ilan ay gustong kumuha ng litrato, ang ilan ay may maruming pag-iisip, ngunit itong si Terence ay ganap na walang interes sa kanya.
Ayaw niya kasing makasama sa litrato niya. Wala man lang siyang balak magpa-picture kasama siya. Gusto mo rin ba siya? Tuwang-tuwa si Trixie habang nagtanong, naramdaman niya may something sa pagitan ni Zyrene at Terrence. Kung hindi, bakit ang isang celebrity na tulad ni Zyrene ay makikitungo kay Terrence ng napakaraming asal? Hindi kaya nahulog din si Zyrene kay Terrence. Pakiramdam niya ay posible ito noong una, ngunit sa pakikinig sa inggit na tono ni Zyrene, sigurado siyang tama ang kanyang hula. Para sa kanya, dapat may nararamdaman si Zyrene para sa kanyang pulot. Kung iyon ang kaso, handa siyang tumulong. Tumigil si Zyrene. Bakit hindi ka rin maging girlfriend ni Terrence, honey? Pwede tayong maglaro ng 3P mamaya. Matagal nang nakikipaglaro si Trixie kay Yasi, kaya hindi siya gaanong naapektuhan, naging mas katulad niya. Gayunpaman, hindi lang si Yasi ang dahilan kung bakit siya naging matapang. Alam niyang malapit na siyang mamatay, kaya wala na siyang pakialam. Nanlaki ang mata ni Zyrene, namula. Ano, 3 bagay. Mali ba ang narinig niya? Halos madapa si Terrence sa sagot, halos hindi makatayo. Ano lang ang iminungkahi niya? Nagkakaroon ng 3 bagay kay Zyrene. Biglang naalala ni Terrence ang pag-alala na isa ito sa mga hiling sa telepono ni Trixie. Hindi niya alam kung paano magre-react. Trixie, akala ko ba gusto mong magpakuha ng litrato kasama si Zyrene? Bilisan mo, huwag ka nang magbiro. Pinigilan siya ni Terrence, sino ang nakakaalam kung saan mapupunta ang usapan kung magpapatuloy siya. Tama ka. Kuha. Muntik ko nang makalimutan. Nagulat si Trixie nang maalala niya ang isang mahalagang gawain na dapat gawin. Ito ang kanyang unang pagkakataong makaharap si Zyrene, kaya marami siyang nasabi at nakalimutan ang kanyang layunin ng pagpunta rito. Kailangan ko munang mag-makeup, bumalik ka kaagad. Tumakbo palabas ng kwarto si Trixie para ayusin ang kanyang imahe. Hindi siya pinigilan ni Terrence, ngunit sa halip, kinuha niya ang pagkakataong ito at nilinaw ang mga bagay-bagay kay Zyrene, may kailangan siyang ipaliwanag. Miss Moon, huwag kang magseryoso sa mga salita ng aking kasintahan. Palagi siyang nanggugulo. Bumantong hininga si Terrence at hininaan ang boses. Actually, may cancer siya. Hindi na siya magtatagal sa mundong ito. So, sana huwag mong pansinin ang mga salita niya. Si Zyrene ay nabigla sa biglaang balita. Dati, labis siyang nadismaya kina Trixie at Terrence pagkatapos makipag-usap kay Trixie. Ang kanilang reputasyon ay ganap na nawala. Naisip pa niya na si Terrence ay isang ipokrito. Sa panlabas, siya ay mukhang tapat at lahat, ngunit sa katotohanan, siya ay hindi naiiba kay Irving. Pareho silang mga malalaswang desperado. Ngunit pagkatapos ng paliwanag, nagulat siya. May cancer. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit ayaw kong itigil mo ang konsyerto ngayon. Tumango si Terrence. Gusto kanya, at isa sa mga hiling niya ay ang makadalo sa iyong konsyerto at magpakuha ng litrato kasama kapag katapos. Ayokong makita niyang dinadala niya sa libingan ang mga hindi natutupad na kahilingan. Kaya hindi mo na kailangang magpasalamat, o kung ano paman, iniligtas lang kita dahil ayokong madismaya si Trixie. Pero, hindi ba superior kang doktor? Hindi mo ba kayang gamutin ang sakit niya? Hindi pinansin ni Zyrene ang napiling salita ni Terrence at nagtanong sa nakakagulat na tono. 1294. Sa katunayan, alam ni Zyrene na si Terrence ay walang lubos na interes sa kanya. Sa mga mata ni Terrence, wala siyang pinagkaiba sa isang estranghero sa kalye, kaya kahit hindi siya nailigtas ni Terrence, normal lang iyon. Sa anong dahilan nagkaroon siya ng pribilehiyo na iligtas ni Terrence? Kaya walang pakialam si Zyrene nang sabihin ni Terrence ang totoo. Superior. Marahil, ngunit palaging may limitasyon kung gaano kahusay ang isang tao. Gaano man sila kahusay, hindi sila magiging perpekto. Hindi tayo pinakamakapangyarihan sa lahat. Umiling si Terrence nang maalala ang kalagayan ni Trixie, nalungkot. Kailangan ng espesyal na halamang gamot para sa kanyang kondisyon, ngunit napakabihirang ng halamang ito. Oo, hindi kami makapangyarihan sa lahat. Tumango si Zyrene, sumang-ayon. I see, ang ganda niya, di ba? Kaya kung medyo abnormal ang paraan ng pag-iisip niya, sana ay huwag kang mag-isip. Isa sa mga hiling niya ay kung lalaki siya, itulak ka niya pababa. Pero dahil babae siya, gusto niyang magkaroon ng 3P. Katumbas din ito ng pagtulak sa'yo. Tinulungan ni Terrence si Trixie na magpaliwanag.
Kung hindi, hindi mauunawaan ni Zyrene ang intensyon ni Trixie. Para kay Terence, wala siyang pakialam, kahit na magkamali si Zyrene, hindi siya magdadalawang salita tungkol dito. Ha! Nagulat si Zyrene. May sariling paraan ng pag-iisip ang girlfriend mo. Oo, alam niyang hindi na siya mabubuhay ng higit sa 20 taong gulang mula noong bata pa siya, kaya maaaring iba ang kanyang pag-iisip sa ordinaryong tao. Patuloy ni Terence. Kaya mismon, sana ay mas makasama mo siya, sana magawa mo sa akin ang pabor na ito. Natural, walang problema. Tinanggap ni Zyrene ng hindi nag-iisip. Dahil ito ay isang hindi pagkakaunawaan, at siya ay nakiramay sa kalagayan ni Trixie matapos makinig sa paliwanag ni Terence. Iniisip noon ni Zyrene na siya ay malas, may mga trahedya sa murang edad. Out of nowhere, sumakit ang ulo niya na posibleng masira ang utak niya, pero pagkatapos ikumpara ito kay Trixie, napagtanto niyang wala sa kanya ang kwento niya. Sa lalong madaling panahon, inayos ni Trixie ang sarili at bumalik sa silid, at kasabay nito, natapos ni Terence ang kanyang paliwanag at tumabi. Si Zyrene ay may kasamang profesional na photographer sa lahat ng oras. Pumasok ang photographer matapos ipatawag ni Jennifer. Matapos malaman ang kwento ni Trixie, si Zyrene ay naging mas matiisin at seryoso nang mag-photoshoot sila, hindi man lang nililiit. Wow! Hindi ako makapaniwala na talagang umiral ang araw na ito, maaari akong magkaroon ng napakaraming larawan kasama si Zyrene. Terence honey, bakit hindi ka sumama sa amin? Kinawian ni Trixie ang kanyang kamay kay Terence, tinatanggap siyang sumali. No thanks. You guys have fun? Hindi ako mahilig kumuha ng picture. Casual na tinanggihan ni Terence, wala talaga siyang nakitang kahulugan na kumuha ng litrato kasama ang isang celebrity. Halika, Terence, honey, samahan mo ako. Giit ni Trixie. Sige, isa lang. Mapait na ngumiti si Terence habang naglalakad. Galit na galit si Zyrene. Siya ay isang superstar, pagkatapos ng lahat. Ilang tao ang nag-aaway na magpa-picture kasama siya, at itong si Terence ay hindi mahilig magpa-picture. Sa tingin mo ba gusto kong magpa-picture kasama ka? Kung hindi mo ako nailigtas at kung hindi ganito kaawa si Trixie, sa tingin mo ba may oras ako para sa iyo? Ganyan na ba ako kulaya sa'yo? Gayunpaman, ang mga salitang iyon ay iningatan sa loob niya. Pinagmumura niya si Terence ng 1,000 beses sa loob. Si Terence ay nakatayo sa tabi ni Trixie, itinulak siya sa gitna at itinulak si Zyrene sa gilid. Medyo naasar si Zyrene. Karaniwang inilalagay siya ng mga tao sa gitna, nakatayo sa kanilang tabi, ngunit ngayon siya ay itinulak sa gilid na parang isang karakter sa gilid. Kaya naman, sa larawang ito, hindi ngumingiti si Zyrene, ngunit nakapout siya na parang minamaltrato. Pagkatapos ng photoshoot, handa na silang umalis sa stadium para dumalo sa celebration party ni Zyrene. Samantala, nasisiyahan din si Trixie, kaya hindi na niya balak na guluhin pa si Zyrene, naghahanda na siyang ihatid na umalis. Miss Moon, maraming salamat. Tumango si Terence kay Zyrene. Ano man ang mangyari, napakasaya ni Trixie ngayon, ang kanyang impresyon kay Zyrene ay bumuti ng husto. You're welcome. Wala naman akong ginawa. Nakangiting umiling si Zyrene. If you can, please excuse us, we will take our leave now. I can see you guys have something else to do after this, a celebration party maybe. Goodbye. As for pictures with my other friends, we'll see. Ayaw nang guluhin ni Terence si Zyrene. Kung tutuusin, naglaan sila ng maraming oras sa kanya, at medyo masama rin ang pakiramdam ni Terence. Mr. Linford, mangyaring huwag kang umalis. Nag-isip si Zyrene. Oo, pupunta tayo sa isang celebration party mamaya, bakit hindi, samahan mo kami ni Miss Fang mamaya. Hindi pa siya gustong umalis ni Zyrene. Siya ay may sariling dahilan. Una, gusto niyang tanungin si Terence tungkol sa kanyang kalagayan, ang kanyang sakit ng ulo ay bumabagabag sa kanya sa lahat ng ito, at kung siya ay bibigyan ng pagkakataon, hindi niya hahayaang mawala ng ganoon kadali ang pagkakataong ito. Pangalawa, naawa si Zyrene sa kalagayan ni Trixie, dinala siya sa pagdiriwang. Mabibilang ito bilang paggugol ng mas maraming oras sa kanya. Magkasama sa party. Kumunat ang kilay ni Terence, nagsimula siyang magduda sa totoong intensyon niya. Bagamat nailigtas niya ang kanyang buhay, walang saysay na imbitahan siya sa party dahil nabayaran na niya ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga larawan kasama si Trixie.
Wala silang utang na pabor sa isa't isa sa ngayon, bakit imbitahan silang dalawa ni Zyrene sa party? Hindi ba ito sobra? Baka may iba pa siyang dahilan. Hindi tanga si Terence, alam niya na si Zyrene ay malamang na nagtatanong sa kanya tungkol sa kondisyon ng kanyang katawan. Oo, pinagaling nga niya ang sakit ng ulo niya kanina, pero pansamantala lang niyang pinigilan ang pumipintig na sakit. Walang kasiguraduhan na hindi na babalik ang sakit. Maliban sa kadahilanang ito, wala nang maisip si Terence na mas angkop na dahilan sa imbitasyon ni Zyrene. Mr. Linford, hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Nag-isip sandali si Zyrene at hindi nagtago. Una, I find Miss Trixie super easy to get along. We formed a bond so naturally. I don't have much friends, so I want Trixie to be my friend. Second, it's my body condition. I have something to consult Mr. Linford. Siya, nagulat si Terence nang makita ang katapatan ni Zyrene, ngunit ang kanyang imahe sa kanya ay naging mas maganda ngayon. Titingnan kung gusto ni Trixie. Hindi tinanggihan ni Terence ang mungkahi ni Zyrene, ngunit hiniling niya ang pag-aproba ni Trixie. Kung inaprubahan ni Trixie, natural, hindi ito magiging problema. Isa lang ang intensyon ni Terence ngayon na pasayahin si Trixie, kung masaya si Trixie, posible ang lahat. Ang sakit sa katawan ni Zyrene ay isang maliit na bagay lamang. Kung masaya si Trixie, matutuwa si Terence na tulungan si Zyrene. 1295. Trixie, gusto mo bang sumali? Lumingon si Zyrene kay Trixie habang nagtatanong. Si Zyrene ay talagang tame time na nagtatanong mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit naging close siya nang una niyang itinoon ang mga mata niya kay Trixie. Talaga? Pwede akong pumunta. Natural, gustong pumunta ni Trixie, ngunit itinaas niya ang kanyang ulo at sa halip ay tumingin kay Terence. Okay, we'll go and have a look. Tawagan ko muna sila Cheryl na bumalik. Tumango si Terence. Brilliant. Masayang tuwang-tuwa si Trixie. Ang Miss, Yasi, at Josephine ay nakompromiso. Hindi sila nagbigay ng anumang negatibong tugon at sumang-ayon na maghintay pagkatapos hilingin sa kanila ni Terence na bumalik muna. Malinaw na nakatayo silang lahat sa iisang linya patungkol sa kaso ni Trixie. Alam ni Jennifer na ang sakit ng ulo ni Zyrene ay pinagaling ni Terence, kaya sa pagkakataong ito, hindi na siya tumutol sa kanilang pagsali sa party. Bukod pa rito, ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang mga tauhan ng kumpanya, ang mga tao mula sa mataas na lipunan ay iniimbitahan din, kaya ang pagdadala kina Terence at Trixie ay hindi isang issue. Si Terence, Trixie, at Zyrene ay sabay na umalis sa stadium, at habang si Sanford ay sumusunod sa tabi ni Zyrene sa lahat ng oras, hindi naghihiwalay ng kahit isang pulgada. Kahit na siya ay mukhang walang pakialam, nararamdaman ni Terence na ang kanyang bantay ay hindi kailanman ibinaba. Late peak face Mystic Class Master. Tulalo pa rin si Terence na makahanap ng master sa level na ito bilang bodyguard ng superstar. Miss Moon, laging nasa tabi mo ang bodyguard mo. Super mahal ba ang sweldo niya? Bahagyang ngumiti si Terence habang nagtanong. Hindi masama, ito ay mas mahal kaysa sa isang normal na bodyguard, 30,000 sa isang buwan. Hindi nagtago si Zyrene at sinabing matapat. 30,000. Mas mataas talaga ito ng kaunti kaysa sa isang normal na bodyguard. Tumango si Terence, ngunit naiskandalo siya sa loob. Nagbabayad lamang ng 30,000 sa isang peak late face Mystic Class Master. Sa kanyang lakas, maaari siyang magtrabaho ng husto para sa isang marangal na bahay at kumita ng higit sa 300,000 sa halip na isang mababang 30,000. Kahit noong nagsimulang magtrabaho si Terence para kay Cheryl, ang kanyang sweldo ay ganito na kalaki. At saka, nagtrabaho siya para kay Cheryl dahil ipinakilala siya ng kanyang matanda. Wala siyang pagpipilian, kaya labis siyang na-curious kung bakit ang isang master na tulad ni Sanford ay handang magtrabaho sa ilalim ni Zyrene. Gayunpaman, hindi nagpatuloy si Terence sa pagtatanong, ganoon pa rin ang mukha ni Sanford, hindi pa niya napapansin ang tunay na lakas ni Terence. Sumakay sina Terence at Trixie sa kotse kasama si Zyrene. Magkasama pa rin sina Trixie at Zyrene sa iisang row habang si Terence ay nakaupong mag-isa sa tapat nila. Mr. Linford, pasensya na po sa ugali ko, pwede na ba nating pag-usapan ang kalagayan ng katawan ko? Tungkol sa sakit ng ulo ko. Sinabi ni Zyrene kay Terence ang tungkol sa kanyang kalagayan at kanyang problema. Terence honey, bakit hindi ka pumunta at tingnan? Masama ang pakiramdam ko para kay Zyrene na laging sumasakit ang ulo.
Naging mas malapit ngayon sina Trixie at Zyrene. Natural, mag-aalala siya sa kalagayan niya. Oo naman, ngunit hindi ko magagarantiya ang kanyang ganap na paggaling. Alam ni Terence na darating ito. Hindi siya tumanggi at dumiretso sa braso ni Zyrene, hinawakan ang braso nito at sinusuri ang pulso nito. Namula si Zyrene sa physical na contact, hindi pa siya naging ganito kalapit sa isang lalaki. Alam niyang ito ay para sa paggamot, hindi maiiwasan, ngunit hindi niya maiwasang mapahiya lalo na kapag ang kanyang kasintahan ay nakaupo sa tabi niya. Si Sanford, na nakaupo sa likod ng kotse, ay bahagyang nagbago ang kanyang mukha nang hawakan ni Terence ang braso ni Zyrene, ngunit dahil hindi siya lumaban, natural, wala siyang karapatang pigilan si Terence. Gaano katagal na? Binitiwan ni Terence ang braso ni Zyrene at mahinang nagtanong. Mahigit na 10 taon na. Hindi ko na matandaan ang eksaktong oras kung kailan ito nagsimula. Masyado pa akong bata noon. Sumimangot si Zyrene, malabo ang kanyang mga alaala. Sa kanyang naalala, ang kanyang mukha ay naging masakit na mapait. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa sakit sa puti na parang walang dugo sa ilalim ng kanyang balat, at ang kanyang noo ay nagsimulang bumuo ng malamig na pawis. Hindi siya makapaniwalang bumalik ang sakit ng ulo niya. Ngunit ito ay isang ginintoang pagkakataon para kay Terence na suriin ngayon. Sakit ng ulo. Inilagay ni Zyrene ang kanyang dalawang kamay sa kanyang ulo. Magsisimula na naman. Kumunot ang kilay ni Terence at mabilis na sinuri muli ang kanyang katawan, mula sa pulso hanggang sa talukap ng mata hanggang sa dila, na ikinagulat niya, walang mali. Saglit siyang nag-alinlangan at inilabas ang kanyang mga karayom habang sinimulan niyang gamutin si Zyrene. Sa pagkakataong ito, ginawa ni Terence ang paggamot ng si Zyrene ay gising na may malay, kaya nang hawakan ni Terence ang kanyang dibdib, hindi niya maiwasang hindi komportable. Alam niyang hindi siya sinasamantala ni Terence, at seryoso niyang ginagamot siya. Sapat na ang pagkakakilala niya kay Terence para maniwala na wala siyang anumang masamang intensyon sa kanya. Hindi siya maniniwala kung may magsasabi sa kanya na pinaplano ni Terence na samantalahin siya. Sa photoshoot, hindi man lang nagpakita ng interes si Terence na magpa-picture kasama niya, at noong sinusuri niya ang pulso niya, super professional siya. Paano sasamantalahin ng isang taong tulad nito ang sitwasyon? Tsaka katabi ang girlfriend niya, paano siya magkakaroon ng lakas ng loob? Sandali lang. Iyon naman ang gusto ng girlfriend niya, diba? Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, hindi alam ni Zyrene kung ano ang i-react. Ang kanyang kasintahan ay isa rin sa isang uri, hindi ba? Gayunpaman, medyo kinabahan si Jennifer nang hawakan ni Terence si Zyrene, isa siyang public figure, kung tutuusin. Ang paghawak sa kanya ay hindi na nararapat, at hinahawakan niya ang bahagi ng kanyang dibdib, hindi kukulangan. Ngunit dahil ito ay para sa paggamot, hindi niya ipinahayag ang kanyang pagkabalisa, ngunit pinagmamasdan ang pagkilos ni Terence ng buong atensyon. Samantala, ang puso ni Sanford ay tumitibok din, siya ay nakatitig kay Terence. Kung maglakas loob siyang gumawa ng anumang bagay na hindi nararapat, agad niya itong sisingilan at sasalakayin. Ang titig ni Jennifer ay wala kay Terence, ngunit ito ay ibang kwento para sa isang master tulad ni Sanford. Si Terence ay nagmamasid sa kanya at nakabantay sa lahat ng oras na ito na nakakaalam kung darating siya upang atakihin siya kapag sinimulan niyang gamutin si Zyrene. Mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Nagpapasalamat si Zyrene habang nakatingin kay Terence. Wala na akong nararamdamang sakit. Tumango si Terence at mabilis na tinanggal ang mga karayom sa kanyang katawan. Wala kang sakit, sobrang malusog. Kinumpirma ni Terence ang kanyang kalagayan sa pagkakataong ito habang inihayag niya na may seryosong mukha. Ha! Pumikit si Zyrene at tumingin kay Terence na nakadilat ang mga mata. Wala akong sakit. Malusog. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, ang iyong katawan ay walang sakit o sakit. Dahan daw ang sinabi ni Terence bawat salita. Ikaw ay malusog. 1296. Walang sakit. Natigilan si Zyrene, ibig mong sabihin, ayos lang ako. Tapos, ang sakit ng ulo ko. Ang sakit ng ulo ay nariyan, ngunit ang iyong katawan ay maayos, paliwanag ni Terence. Ang mga sakit sa katawan ay hindi palaging pinagmumulan ng pagkakaroon ng sakit ng ulo. Maaari kang maging ganap na malusog habang sumasakit ang ulo sa parehong oras. Maraming mga kadahilanan na nagiging sanhi ng sakit ng ulo.
Halimbawa, ikaw ay nahaharap sa ilang mga paghihirap sa buhay, o mayroon kang isang malungkot na nakaraan, ito ay mga halimbawa na magdudulot ng sakit ng ulo. Ang malapit na miyembro ay magdudulot ng sakit ng ulo. Ako. Biglang naalala ni Zyrene na kilala niya ang isang milagrong doktor sa Songshan City noong nakaraang pagkakataon, pagkatapos ng inspection, sinabi niyang maayos din siya. Maging ang ibang mga ospital ay hindi matukoy ang sanhi ng kanyang pananakit ng ulo, maaaring totoo ba ang sinabi ni Terence? Tinawag pa ni Wang sina scammer ang miracle doctor matapos lumabas ang resulta na sinasabing ayos lang siya. Si Zyrene ay tahimik sa oras na iyon dahil ito ay isang conclusion mula sa isang sikat na doktor, ngunit hindi niya magamot ang kanyang sakit ng ulo. Ngunit ngayon, si Zyrene ay nagsimulang maniwala sa kanilang mga salita dahil ang medikal na kahusayan ni Terence ay halatang higit sa iba, mas mataas pa kaysa sa Medicine King na si Hale na kanyang nakilala. Kaya, kumbinsido siya na tumpak ang conclusion ni Terence. Naniwala naman siya, pero nabigla siya. Hindi napigilan ni Jennifer na sumimangot sa conclusion ni Terence, gusto niyang magkomento tungkol dito, ngunit pagkatapos makita kung paano ginampanan ni Terence ang kanyang mga medikal na kasanayan ngayon, nagpa siya siyang manahimik. Ngunit, wala akong anumang bagay na magdudulot sa akin ng gulo ngayon, kahit na ang stress. Nag-iisip si Zyrene at nagtanong. Not now? Remember tinanong kita kung kailan nagsimula ang sakit ng ulo mo. Sabi mo bata ka palang nagsimula na ang sakit ng ulo mo. Sa madaling salita, may mga nakaraang pangyayari na maaaring gumugulo sa iyo mula noong bata ka pa hanggang ngayon. Tiyak na may nakilala ka ngayon na nagiging sanhi ng sakit ng ulo mo. May nangyaring kakilakilabot sa mga karanasan mo sa buhay o sa mga kaibigan mo, ngunit hindi pa neresolba ang pangyayaring ito, kaya nagpapatuloy ang sakit ng ulo. Paliwanag ni Terence. Ito ay higit pa sa isang psikolohikal na antas, ito ay tulad ng isang buhol sa iyong puso. Wala itong kinalaman sa kapakanan ng iyong katawan. Si Zyrene ay nabigla sa pagsusuri ni Terence. Hindi siya nabigla sa paliwanag ni Terence, ngunit tumama sa jackpot ang sinabi ni Terence. May buhol nga siya sa puso niya. Tama ang sinabi ni Terence, labis siyang nagdusa noong bata pa siya, at sa tuwing naiisip niya ang kaganapan. Ang kanyang ulo ay palaging pumuputok, kaya sinubukan niya ang kanyang makakaya na huwag isipin ang bagay hanggat maaari. Gayunpaman, hindi alam ni Zyrene na ang kaganapang ito ay may kaugnayan sa kanyang sakit ng ulo. Sa kanyang pag-aalala, naisip niya na ang kanyang sakit ng ulo ay palaging naroroon, ngunit sa tuwing naiisip niya ang kalunos-lunos na kaganapan, nag-trigger ito sa receptor ng sakit na kumilos. Hindi niya akalain na ang pangyayaring iyon ang pinagmulan ng sakit ng ulo niya. Sa kabilang banda, si Jennifer na naghinala kay Terence ilang segundo ang nakalipas ay natulala ngayon, alam na alam niya ang nakaraan ni Zyrene, hindi ito lihim sa kanya, ngunit bilang isang tagalabas tulad ni Terence, walang paraan na malalaman niya ang tungkol dito ngunit bakit niya ito naituro. Isa lang ang dahilan kung bakit perpekto ang diagnosis niya. Tama ka. Noong bata pa ako, sa katunayan, nakaranas ako ng ilang mga paghihirap, at naging buhol ito sa aking puso hanggang ngayon ay hindi pa ito nalulutas. Napabuntong hininga si Zyrene, gusto mo bang makinig sa aking kwento? Oo naman, tumanggo si Terence. Walang ibang tao sa sasakyan. Nakasakay silang lahat sa pribadong malaking kotse ng kumpanya. Ang taxi ng driver ay nakahiwalay sa compartment ng pasahero, kaya ang pag-uusap ni Zyrene at Terence ay naririnig lamang ni Trixie, Jennifer, at Sanford. Samantala, hindi na ito bagong balita kina Jennifer at Sanford. Masasabi iyon ni Terence sa pagbabasa ng kanilang mga ekspresyon. Ang mga taong ito ay maaaring ang pinakamalapit na tao kay Zyrene, walang sikreto sa pagitan nila. Noong bata pa ako, nakatira ako sa aking ina, at ang aking ama ay bumalik upang bisitahin kami minsan sa isang asul na buwan. Naaalala ko na tinanong ko si nanay, bakit hindi makasama si tatay sa amin araw-araw. Sinabi sa akin ng nanay ko na napaka-hektik ng trabaho ni tatay, hindi siya makagugol ng maraming oras sa amin. Maaari siyang bumisita kapag may oras siya sa paglilibang. Siyempre, masyado pa akong bata para malaman ang kahit ano, kaya naniwala ako sa sinabi ng nanay ko, hanggang sa paglaki ko, unti-unti kong naiintindihan na illegitimate daughter ako ng tatay ko. Sinunod ko ang apelyido ng nanay ko, kaya hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung sino ang tatay ko.
Noong ako ay 4 na taong gulang, sa isang tahimik na gabi, isang napakabangis na mukhang babae ang pumasok sa aming bahay, pinagalitan niya ang aking ina na tinatawag siyang Ab*H at tinawag akong Ab*Starred. Hindi maganda ang hitsura ng mukha ni Zyrene nang makarating siya sa bahaging ito ng kwento. Pagkatapos noon, napagtanto ko na ang babaeng iyon ay marahil ang pangunahing asawa ng aking ama. Sinubukan ng babaeng iyon at ng kanyang mga kasambahay na patayin ang nanay ko at ako, ngunit para mailigtas ako sa kamatayan, ang nanay ko ay nasugatan ng husto ng babaeng iyon. Sa huli, matagumpay kaming nakatakas mula sa kuko ng demonyo ng babae. Nawalan ng malay ang nanay ko sa kalye pagkatapos naming makatakas, humingi ako ng tulong at nawala ako at ipinadala sa ampunan. Masyado pa akong bata noong panahong iyon, ngunit sa aking paglaki, bumalik ako sa lugar na iyon para hanapin ang aking ina, ngunit walang epekto, wala na siya. Mula sa araw na iyon, hindi ko na nakilala ang aking ina mula noon. Hindi ko alam kung siya. Napaluha si Zyrene. Kahit na ang daloy ng kwento ay hindi pare-pareho at pabago-bago, naunawaan ni Terence ang gustong sabihin ni Zyrene. Ang ina ni Zyrene ay marahil ang may bahay ng lalaki, ngunit nalaman ito ng kanyang pangunahing asawa at sinubukan silang ganap na alisin. Gayunpaman, ligtas silang nakatakas mula sa babae. Si Zyrene ay nawala ng kanyang mga magulang, ang buhol na ito ay malinaw na hindi madaling lutisin. Miss Moon, manatiling matatag. Ang buhay ay hindi isang kama ng mga rosas, ngunit dahil si Miss Moon sa kasalukuyan mong tagumpay hindi rin ito madaling makuha, walang ordinaryong tao ang makakaabot ng ganito kataas na tulad mo. Hindi ito isang sakit. Ang buhol na ito ay kailangan mong buksan ito mismo. Wala akong magagawa tungkol dito. Napabuntong hininga si Terence. Maraming salamat. Kahit anong mangyari, kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyo. Nahanap mo naman ang pinagmumula ng sakit ng ulo ko. Dagdag ni Zyrene. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin ngayon? Imposible ang radikal na lunas, ngunit maaari kitang bigyan ng gamot. Kapag lumitaw ang sakit ng ulo, uminom ka lang ng isang tableta, pagkatapos ay magiging okay ka na. Nagpatuloy si Terence. Ang gamot na ito ay walang lason. Hindi mo kailangang mag-alala. Tandaan, huwag ubusin ang anumang iba pang pangpawala ng sakit. Ito ay nakakapinsala sa ating katawan. 1297. Salamat, Sir Linford. Nagpasalamat si Zyrene kay Terence. Bagamat mabisa rin ang gamot ni Medicine King Hale, hinding-hindi hihingi si Terence ng anuman tulad ng ginawa ni Irving. Walang problema. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ikinonekta kayo ni Trixie ng tadhana, kaya tinuturing din tayong magkaibigan. Kinuha lang ni Terence si Zyrene bilang kaibigan dahil kay Trixie. Sure. Magkano ang gamot? Kahit magkaibigan na tayo, kailangan ko pa ring magbayad para sa pagpapagamot. Hindi ko naman ito sasamantalahin, di ba? Tumango si Zyrene at nagtanong. Hindi na kailangan. Kung hindi ka kaibigan, hindi ako tutulong kung may pera ka, winagayway ni Terence ang kanyang kamay. Regalo ito. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi iyon magagawa, hindi iyon kabayong may parehong kulay, at dahil ang sakit ng ulo ko ay isang pangmatagalang problema, baka kailangan kong humingi ng gamot sa lahat ng oras. Hindi ko ito matatanggap ng libre, hindi ba? Sabi ni Zyrene. Hindi naman, ang gamot na ibibigay ko sa iyo ay tatagal lang sa iyo, ngunit ang magandang balita ay ang kumpanya ni Miracle Dr. Larkins ay ilulunsad ang gamot na pangpawala ng sakit sa merkado sa lalong madaling panahon. Maaari kang bumili ng gamot doon mismo. Iyan ang isa sa aking mga recipe na may parehong epekto. Sabi ni Terence. Ang kumpanya ni Miracle Dr. Larkins. Nanlaki ang mga mata ni Zyrene at tumingin kay Jennifer, nahihiya. Ang kumpanyang iyong binabanggit. Ito ba ang bagong binuo na kumpanya na naglunsad ng bagong produkto sa merkado kamakailan? Alam mo. Oh yeah, I did Fatty Boy to find you as our VIP, but was rejected. Naalala ni Terence. Og. Inilabas ni Zyrene ang kanyang dila. Paumanhin, hindi ko alam na bahagi ka ng kumpanya. Kung alam ko, dumalo ako sa komperensya. Sana ay hindi ka tumutol. Wala lang, bagong product conference lang. Wala talagang pakialam si Terence. Gusto lang namin magkaroon ng celebrity effect noon. And, pwede ba akong maging image representative? Huwag kang mag-alala.
Hindi ako kukuha ng kahit isang sentimo, libre ito. Hindi maganda ang pakiramdam ni Zyrene sa hindi paggawa ng anumang bagay para bayaran. Oo naman, pumunta ka na lang kapag libre ka. Casual na sabi ni Terence. Hindi naman masamang ideya na magkaroon ng superstar bilang kanilang image representative, kung tutuusin. Hindi napigilan ni Jennifer ang mungkahi ni Zyrene. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking pabor mula kay Terence. Noong una, inisip niya na isa itong walang pag-asa na paglalakbay sa Songshan City ngunit alam niyang nagbago na ang lahat at nalutas ni Terence ang issue. Kaya naman, hindi lang nila maiiwasang tumingin sa mukha ni Irving, maiiwasan pa rin nila ang paggamot sa isang hindi masyadong maaasahang medicine king na si Hale na may mga karayom sa buong katawan. Ito ay isang deal kung gayon. Tumango si Zyrene bilang tugon na parang siya ang naging image representative kahit na ano. Si Trixie na nakaupo sa gilid, nakikinig ng mabuti. Nalaman niya na si Zyrene ay isa ring malungkot na tao, hindi siya mas masaya kaysa sa isang panandaliang demonyong tulad niya. Gayunpaman, hindi nag-react o nagkomento si Trixie tungkol dito, ayaw niyang istorbohin si Terence. Zyrene, ibig bang sabihin ay lagi kitang makikita sa hinaharap? Tuwang-tuwa lang siyang nagkomento matapos ang paggamot. Hehe, oo. Trixie, marami tayong makakapaglarong magkasama sa hinaharap. Ngumiti si Zyrene. Nasa Mr. Linford ang aking numero ng telepono. Tawagan mo lang ako anumang oras. Tawagin mo akong Terence. Medyo kakaiba si Mr. Linford. Sabi ni Terence. Oo naman, dapat itigil mo na rin ang pagtawag sa akin na mismon. Tawagan mo akong Zyrene o gagawin ni Han, tumango si Zyrene. Tama, pumunta ka ba kay Irving dati? Biglang naalala ni Terence na narinig niya ang pag-uusap ni Janong Nang at Irving sa banyo ng unang palapag ng sporting arena. Ginawa ko. Pero sobra-sobra ang hiniling nila. Hindi ko kayang tanggapin ang paggamot nila, hindi natural na sabi ni Zyrene. Good. Huwag ka na dyan, baka mawalan ka pa ng buhay sa pagpapagamot sa kanya. Paalala ni Terence. Ha! Mawawalan ng buhay. Napasimangot si Zyrene. Wala, tandaan mo lang, huwag kang kukuha ng anumang paggamot sa kanila. Hindi nagpaliwanag si Terence. Dahan daw ang narating ng sasakyan ng entrance ng Starlight Hotel. Dito ginanap ang kapistahan ng pagdiriwang ni Zyrene. Ang kumpanya ng entertainment ay nag-imbite ng mga tao mula sa mataas na lipunan na sumali rin sa pagdiriwang. Terence, Trixie, pumasok muna kayo sa venue. Kailangan kong mag-makeup bago umakyat sa stage. Bumaba si Zyrene sa kotse at humingi ng tawad sa kanila. Kung tutuusin, ito ang pamamaraan ng kapistahan ng pagdiriwang. Hindi ito mababago ni Zyrene upang maiwan niya sina Terence at Trixie habang siya ay umalis. Walang problema. Sige lang. Huwag kang mag-alala sa amin. Nagkibit balikat si Terence. Gusto lang niyang pasayahin si Trixie, kaya walang pakialam si Terence. Pagkababa ng sasakyan, nasa kamay nila Terence at Trixie ang invitation card na ibinigay ni Jennifer habang papasok sila sa hotel. Samantala, pumasok sina Zyrene at Jennifer sa daanan ng manggagawa upang maghanda para sa pagdiriwang. Mr. Linford, mangyaring maghintay ng ilang sandali, si Terence ay pinigilan ng bodyguard ni Zyrene pagkatapos ng 2 hakbang. Anong problema? Huminto si Terence sa kanyang pasulong at tumalikod. Mr. Linford, sana hindi mo ibunyag sa publiko ang sakit ni Miss Moon at ang nakaraan niya. Kung hindi, hindi ko magagarantiya ang iyong kaligtasan. Naglakad si Sanford at hininaan ang kanyang boses habang malamig niyang sinabi. Natakot si Sanford na ilantad ni Terence sa publiko ang nakaraang karanasan ni Zyrene noong bata pa, na posibleng makasira sa kanyang imahe sa publiko. Hindi niya gusto ang mga kaaway ng amo, at narinig ng pangunahing asawa ng kanyang amo ang balita. Kung hindi, mga problema lamang ang lilito. Tinatakot mo ba ako? Nakakatawang tumingin si Terence kay Sanford. Hindi makapaniwala si Terence na ganito katapat si Sanford na abutan pa niya si Terence at pinaalalahanan siya tungkol sa bagay na ito. Maaari mong sabihin iyan, kahit na ikaw ay Mystic Class Mid-Peak Face Spiritual Master, mahinang sabi ni Sanford. Bahagyang natigilan si Terence sa mga salita ni Sanford, hindi siya makapaniwala na nakikita niya ang kanyang lakas. Nag-iisip siya sandali at naunawaan kung bakit alam ni Fang Sanhyunag ang kanyang tunay na lakas. Ginagamit ni Terence ang kanyang purong chi para disimpektahin ang mga karayong ngayon.
Maaaring ito ay isang hateng segundo ng pag-channel ng kanyang purong chi. Hindi siya makapaniwala na napagtanto iyon ni Sanford. Huwag mong isipin na kaya mo akong kausapin ng ganyan bilang isang mystic class late peak phase spiritual master. Tinitigan ni Terence si Sanford. Maaari akong kumbansihin sa pamamagitan ng katwiran ngunit hindi matakot sa pamamagitan ng puwersa. Hindi ako mahilig sa pagtataksil sa aking kaibigan, ngunit dahil hindi kita kaibigan, maaari mo bang patawarin kami? Hindi siya pinigilan ni Sanford habang nakatitig siya sa likod ni Terence. Hindi nakilala ang kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala na tukoy ni Terence ang kanyang tunay na lakas sa ganoong yugto ng panahon. 1298. Ang pag-alam sa tunay na lakas ni Terence ay hindi kakaiba dahil noong si Terence ay nagdidisimpekta ng mga karayom, kailangan niyang ibunyag ito. Ngunit, sigurado si Sanford na hindi niya kailanman ipinadala ang kanyang purong chi sa buong paglalakbay, kaya paano nalaman nitong si Terence ang kanyang tunay na lakas? Si Sanford ay namangha. Hindi alam ni Sanford kung nagsasabi si Terence ng totoo o hindi, ngunit nalaman niya ang kanyang tunay na lakas sa isang tuwid na mukha. Baka seryoso siya, hindi nagbibiro. Sa madaling salita, maaaring makontento si Terence laban sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Sanford na siya ay isang abala masyado siyang nakikialam. Gayunpaman, ang sinabi ni Terence ay nagpatahimik kay Sanford. Sinabi niya na hindi niya ipagkakanulo ang kanyang kaibigan. Umiling si Sanford at mabilis na sinundan si Zyrene sa likuran habang siya ay sumali sa team. Terence honey, ano ang ibig sabihin ng bodyguard? Pinagbabantaan tayo. At saka, may lakas siya ng peak late phase mystic class. Natulala si Trixie habang nagtanong. Talaga, ang taong ito ay medyo misteryoso. Tumango si Terence. Hindi ko alam kung bakit ang isang master na tulad niya ay nagbibigay ng kanyang serbisyo bilang bodyguard kay Zyrene, at ang kanyang buwanang sweldo ay 30,000 lamang, ang sweldo ay sobrang kulang sa halaga. Pero parang ginagawa niya ang lahat ng iyon para kay Zyrene. Ang pananakot sa amin ay para sa ikabubuti ni Zyrene. Sa tingin mo, wala itong kinalaman sa atin kung wala siyang gagawing masama kay Zyrene. Sabi ni Trixie. Oo, wala itong kinalaman sa amin. Hinawakan ni Terence ang kamay ni Trixie habang papasok sila sa hotel dahil sa litrato na antala ang schedule, kaya hanggang ni Zyrene, kasama si Terence, ang huling dumating sa hotel. Samantala, naghihintay na ang lahat ng mga inimbitahang bisita sa bulwagan. Pumasok si Terence sa bulwagan, dala ang invitation card mula kay Jennifer. Dinala niya si Trixie sa isang sulok at naupo. Si Terence ay nananatiling mahina sa bulwagan dahil may nakita siyang ilang pamilyar na mukha doon. Goldie at Irving. Turner Wang ba at Turner Wang daw? Nasa tabi din nila si Chester. Isa pa, may isang lalaki, parang pamilyar siya, pero sino siya? Hindi ba Tangwo Iron Fist ang tanga? Nakita ni Trixie si Chester. At nariyan din ang mga kapatid na bobo ni Turner. Oo, siya yun? Huwag mo na lang silang pansinin, hihintayin namin si Zyrene dito. Si Terence ay walang interes sa iyon ng mga tao hanggat sila mismo ay hindi dumating para sa mga gulo, hindi sila aabalahin ni Terence. Lalong masaya si Hale Ching ngayon. Alam niyang hindi siya gustong sumali ni Moon Xian sa pagdiriwang, ngunit bilang isa sa mga sikat na young master sa Songshan City, isang invitation card ang ipinadala sa kanya ng entertainment company. Hindi alam ng entertainment company na may masamang dugo sa pagitan ni Zyrene at Irving. Inimbitahan lang siya dahil isa siyang lalaking may mataas na katayuan sa lipunan. Bagamat si Zyrene ay isang malinis na superstar, at walang kumakalat na chismis noon, minsan, kailangan ng mga young master sa mga kaganapang ito para itaas ang halaga ng celebrity, hindi ba? Ang isang superstar na walang mga tagasunod ay hindi mga superstar, hindi ba? Master Irving, ang mga paa mo. Bakit hindi pa nakaka-recover? Tanong ni Turner Wang ba kay Irving na nasa wheelchair pa rin. Siya ay nakaupo sa isang wheelchair para sa medyo minsan. Tsaka, may pag-iral na tulad ng Medicine King na si Hale sa tabi niya, dapat ay gumaling na siya ng di oras, pero bakit naka-wheelchair pa rin siya? Huwag mo nang banggitin pa. Sumili ang lungkot sa mukha ni Irving, lahat ng ito ay dahil kay Terence. Ngunit wala siyang magawa laban sa kanya. Tumigil sa pagtatanong si Turner Wang ba nang makita niyang naging pangit ang mukha ni Irving at sa halip ay iniba niya ang paksa.
Kahit na si House Turner ay may suporta sa nakatagong bahay na si Pitts ngayon, ang mga bagay ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Hindi na sila ang lumang bahay Turner, ngunit si Irving ay mula pa rin sa isang nakatagong marangal na bahay, hindi sila katugma sa kanya. Natural, kailangan pa niyang magbigay ng mukha sa harap ni Irving. Master Irving, si Zyrene ay talagang isang malaking kagandahan, ano sa palagay mo, pinaplano mo bang iuwi siya? Tanong ni Wang Xiaoba. Sa katunayan, pareho ang iniisip ng magkapatid na Turner, ngunit dahil nandito si Irving, kailangan muna nilang tanungin si Irving tungkol sa kanyang iniisip. Kung hindi, hindi maganda kung mag-aaway sila sa iisang babae. Para naman kay Chester, pumunta siya rito para samahan ang magkapatid na Xiao. Nananatili siya sa magkapatid na Turner nitong mga araw na ito at naging sobrang close. Gayunpaman, nabaliw si Chester kay Jelay. Wala siya sa mood na gumanap bilang isang superstar tulad ni Zyrene sigurado. Ha, tama ka. I'm here for that purpose. Pinaikit ni Irving ang kanyang mga mata nang ngumiti siya. Ang Zyrene na ito ay mas maganda sa totoong buhay kaysa sa screen, hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya pagkatapos ng isang sulyap, ginawa niya akong sobrang lingga, gusto ko siyang dalhin sa aking kama. Hindi man lang sinusubukan ni Irving na itago ang kanyang intensyon, at malakas ang boses niya, maririnig siya ng malakas at malinaw ng mga tao sa tabi niya, ngunit karamihan sa kanila ay kilala siya, alam nila kung gaano siya kalakas at ang kanyang background, kaya kailangan nilang mag-isip ng 2 beses bago lumapit kay Zyrene ngayon dahil ang una nilang balakid ay si Irving. Nakikita ko. Kung gayon hiling ko kay Hale bro ang lahat ng kabutihan sa pagmamay-ari sa kanya. Bahagyang nagbago ang mukha ni Turner. Wang ba gusto niyang angkinan si Zyrene noong una, ngunit dahil may intensyon si Irving wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumuko, hindi ba? Walang pakialam si Chester. Kausap na niya ngayon ang binata, parang sinusubukan niyang pasayahin siya, ngunit ang batang ito ay hindi interesado sa kanya. Sino ang lalaking ito? Kumunat ang kilay ni Terence, inaalala kung saan niya nakilala ang batang ito. Sigurado si Terence na nakilala na niya ang lalaking ito noon, ngunit hindi niya ito maisip ngayon. Ngunit sigurado siya na hindi masyadong malapit sa kanya ang lalaking ito, kung hindi, bakit pa siya maglalaan ng oras para maalala kung sino siya. Noong nag-crack pa si Terence sa kanyang utak, nagsimulang tumugtog ang musika sa background. Si Zyrene ay muling aalog sa entablado. Sa katunayan, kasama ng palakpakan, pumasok si Zyrene sa bulwagan kasama ang kanyang ahente, si Jennifer, at ang kanyang bodyguard, si Sanford, sa tabi niya. Gayunpaman, may isang lalaki sa tabi niya, isang medyo may edad na lalaki. Siya siguro ang boss ng entertainment company. 1299. Tumahimik ang mga tao sa bulwagan pagkatapos ng pagpasok ni Zyrene. Ang lahat ay nakatuon ang kanilang mga mata at atensyon kay Zyrene sa entablado. Naglakad si Zyrene sa gilid ng entablado. Umakyat siya sa entablado kasama ang medyo may edad na lalaki, ng lahat ay nagpalakpakan. Si Jennifer at Sanford, sa kabilang banda, ay nakatayo sa kinaroroonan nila. Salamat sa pagsali sa kapistahan ng pagdiriwang ng aming kumpanya para sa konsyerto ni Miss Zyrene. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang unang nagbigay ng kanyang talumpati bilang CEO ng entertainment company. Natural, kailangan niyang magsalita muna, ang konsyerto ngayon ay isang malaking tagumpay. Dito, ipinakikita ko ang aking lubos na pasasalamat sa lahat ng sumuporta kay Miss Zyrene, at dito, hiling ko kay Miss Zyrene ang lahat ng pinakamahusay at binibigyan siya ng aking mga pagpapala. Salamat! Ang pananalita ng nasa katanghaliang gulang ay maikli at simple ngunit napaka-formal. Maaaring nasa ilalim niya si Zyrene, ngunit hindi siya nang ahas na tretuhin siya ng basta-basta. Una, huwag pansinin ang katotohanan na si Zyrene ay isang puno ng pera, ang mga taong umaalalay sa kanya mula sa likuran ay napakalaki kaya nilang takpan ang kalangitan gamit ang kanilang mga kamay, ito ay lubhang natakot sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Naalala pa niya, 3 taon na ang nakakaraan, hindi sinasadyang nailabas niya ang ilang kalokohan pagkatapos uminom, ang malamig na titig na ibinigay sa kanya ni Sanford, at ang nakakatakot na aura na kanyang nailabas. Kumuha siya ng Golden Class Master bilang bodyguard niya na walang pera noon pero natalo siya ni Sanford sa isang salavantok. Pakiramdam ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay saysubog na ang kanyang puso sa oras na iyon.
Lalo na nang ibunyag ni Sanford ang taong umalalay kay Zyrene mula sa kadiliman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay labis na natakot kaya yumuko siya kaagad, humingi ng tawad at nangakong ituturing niya si Zyrene bilang kanyang sariling anak at luwalhatiin siya sa kumpanya. Walang interesado sa sinabi ng middle-aged na lalaki, narito sila para makita si Zyrene, kung tutuusin, pero dahil CEO siya ng entertainment company. Kailangang iligtas pa siya ng mga tao, kaya nang matapos niya ang kanyang talumpati, mainit na palakpakan ang ibinigay. Pagkatapos ng palakpakan, nagsimulang magsalita si Zyrene. Sobrang saya ko ngayon, kahit na nagkaroon ng maliit na aksidente sa concert, nasolve ito ng perpekto ng walang kapintasan. Ngumiti si Zyrene. Salamat sa mga tumulong sa akin noong concert, salamat. Para sa publiko, tila ang tinutukoy niya ay ang mga bisita at manggagawa, ngunit sa katunayan, ang pagpapahalagang ito ay nakadirekta kay Terrence. Naniniwala siya na naiintindihan at natanggap ni Terrence ang mensahe. Naunawaan ni Terrence ang mensahe sa likod ng talumpati, ngunit hindi siya nag-react dito. Bahagya lang siyang ngumiti, hindi man lang itinaas ang ulo para tingnan si Zyrene. Nang makita si Terrence sa sulok na walang anumang reaksyon, medyo naasar si Zyrene. Sino ang nangahas na hindi tumingin sa kanya kapag siya ay nagbibigay ng isang talumpati? Ang lahat ay matamang nakikinig, at tanging si Terrence lang ang hindi tumitingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Terrence, natutulog ba siya? Si Zyrene ay nagkaroon ng pagnanasa na sugurin siya at padalgen siya ng may sipa, ngunit napakaraming tao rito, at bilang tagapagligtas niya, maaari lamang niyang lunukan ang kanyang sama ng loob. Kung pasahero lang si Terrence, hinding-hindi magagalit si Zyrene dito. Pero dahil magkaibigan na sila, hindi pa rin niya ito pinansin. Maikli din ang pananalita ni Zyrene. Alam niya na walang tunay na mga tagahanga sa mga okos yung tulad nito, kaya hindi kailangan ng tunay na pananalita, kailangan lang niyang ipakita ang kanyang mukha at hawakan sila ng basta-basta. Maraming mga tao dito ay walang malinis na pag-iisip na sumali sa pagdiriwang na ito. Gusto lang nilang itulak siya pababa. Alam na alam ito ni Zyrene sa kanyang sarili. Mabuti, lahat ay makakapagsimula na ng pagdiriwang. Kinuha ng medyo may edad na lalaki ang mikropono at tinapos ang pagsasalita. Opisyal nang nagsimula ang selebrasyon, hindi nagbigay ng toast si Zyrene sa mga bisita, isa ito sa mga patakaran niya, wala sa listahan niya ang alak. Natural, maaari niyang laktawan ang pamamaraang ito. Gayunpaman, nang magsimula ang party, marami ang nagtaas ng kanilang toast, hindi kaya ni Zyrene na basta na lang umalis kasama ang lahat na nagtataas ng kanilang toast, di ba? Pinalitan niya ang alak ng tsaa at itinaas ang kanyang tasa, ibinalik ang bisita ng isang toast, na nagbibigay aliw sa kanila. Hindi masyadong gusto ni Zyrene ang mga paminsan-minsang tulad nito, ngunit syempre, hindi niya ito gusto, hindi ibig sabihin na lahat ay dapat na galit din dito. Ang ilang mga hindi kilalang artista ay namamatay na dumalo sa isang party na tulad nito upang itaas ang kanilang reputasyon. Miss Moon? Nagkataon lang, nagkita tayong muli. Lumapit si Irving dala ang kanyang wheelchair kasama si Janong Nang. Bahagyang nagbago ang mukha ni Zyrene nang makita niya si Irving, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Maging si Irving ay dadalo sa kanyang pagdiriwang ng ganito. Gayunpaman, ang listahan ng pangalan ay inihanda ng kanyang kumpanya, at wala siyang ideya kung anong mga bisita ang iniimbitahan. Ang hitsura ni Irving ay lumiwanag sa paligid ng Zyrene. Kusang lumayo ang mga young masters na sumusubok na saktan siya, dati ang pangalan ni Irving ay napakasikat, kung tutuusin. Lahat sila na kumakatawan sa kanilang mga ama dito ay alam kung ano ang isang lalaki na si Irving, at ang mga dahilan para sila ay narito ay simple, ang ilan ay gustong matulog kasama si Zyrene, ngunit karamihan ay gustong magkaroon ng higit pang mga koneksyon upang mapalawak ang kanilang negosyo. Siyempre, ipinakita ni Irving kung gaano siya kasabik na dominahin si Zyrene para natural na hindi siya salungatin ng ibang mga young masters. Young Master Hale, nice meeting you, tumango si Zyrene at ngumiti. Kahit nagalit siya sa kanya, hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Miss Moon, gusto mo bang sumama sa akin sa pag-inom mamaya? Pwede tayong umupo doon at mag-chat. Diretso sa punto si Irving at inanyayahan siyang uminom. Paumanhin, Young Master Hale, hindi ako umiinom. Bukod dito, maraming bisita ngayon. Natatakot ako na hindi ko matutupad ang iyong kahilingan na makipag-usap sa iyo ng mag-isa, baka sa susunod.
Magalang na tinanggihan ni Zyrene ang alok ni Irving. Maraming bisita. Sinong bisita? Bakit hindi ako nakakakita ng mga bisita dito? Ano ang ginagawa nyo? Huwag tumayo dito. Umalis ka, at isipin mo ang sarili mong gawain. Pinagmasdan ni Irving ang mga young master sa paligid at binyantaan sila na lalayo sa kanyang paningin. Ang mga taong ito ay dumating upang makipagkaibigan at bumuo ng mga koneksyon. Sino ang maglalakas loob na ipaglaban si Irving para sa isang babae? Kahit na ang babae ay isang hot superstar at lahat, ngunit hindi sulit na saktan si Irving sa kadahilanang iyon. Lahat ay lumayo matapos marinig si Irving. Walang alinlangan, si Irving ang may pinakamaraming kapangyarihan sa bulwagan na ito. Kung si Zyrene ay hindi maaaring maging laruan niya, ang iba ay hindi rin dapat mag-isip tungkol dito. Irving, hindi ko gusto ang iyong estilo. Ang paraan kung paano mo matamaan ang isang babae ay napakatindi. Isa kang uri, nagsalita ang lalaking nakatayo sa tabi ni Chester Wu. Tumigil si Irving sa diskriminasyon habang lumingon siya sa likod at tinitigan ang lalaki na may malamig na mga mata. Oh! Hindi ba iyan ang pangalawang young master ng House Sullivan? Bakit, ano ba, naasar ka ba na hindi ka maaaring maging kahalili ng House Sullivan? Kaya pumunta ka dito para ilabas ang frustration mo. So what if I say yes? Second is still stronger than a bastard son like you, malamig na sabi ng lalaki at mahinang sabi. 1300. Nagulat si Chester nang tumayo ang binata sa tabi niya at lumaban kay Irving. Alam ni Chester kung gaano kabuti ang binatang ito, ngunit dapat niyang malaman kung kailan dapat maging matuwid, hindi ba? Kahit na siya ay isang bastard son, miyembro pa rin siya ng Hidden Noble House, at habang sila ay House Wu at House Sullivan, ang Commonwealth's Noble House. Napakalaki ng pagkakaiba. Ikaw na hamak na magsasaka mula sa House Sullivan ay naglakas loob na magsalita sa harapan ko. Huwag mong isipin na hindi kita gagalawin dahil sa iyong bahay. Wala silang pakialam kung tangkaing patayin ka ng isang bastardo na anak. Hindi sila tatayo para sa isang taong hindi kapalit ng House Sullivan, Mr. Second. Tumawa si Irving. Ang mukha ng lalaki ay naging sobrang pangit tumpak ang mga salita ni Irving. Hindi naman talaga siya importanteng tao sa House Sullivan kasama ang kanyang kapatid na nangunguna sa pagsupil sa kanya, at mahirap ang maging pangalawa sa panganay, lalo na kapag ang binatang ito ay napakabuti. Pinatawag siya ng kanyang kapatid na gawin ito at iyon alam niyang ginagamit siya, ngunit hindi niya ito pinansin at kusang loob pa rin. Dahil dito, ordinaryo lang ang kanyang posisyon sa House Sullivan, palaging inuutusan ng kanyang kapatid. Ilang beses pa niyang itinuro ang mga disadvantage ng House Sullivan or Son sa House meeting at hindi ito ikinatuwa ng kanyang mga miyembro ng pamilya. Ngunit, hindi pinagsisihan ng binata ang kanyang desisyon kung may nakita siyang mali, kailangan niyang itama kung alam niyang may nambubuli, kahit anong mangyari, idikit niya ang ulo niya. Ikaw! Patayin mo ako! Tumingin ang lalaki sa mga binti ni Irving at ngumisi ng sarkastikong. Coldy, sampelan mo siya. Itinuro ni Irving ang lalaki at nagtanong. Namulat ang realisasyon kay Terence matapos marinig ang kanilang pag-uusap. House Sullivan, ito ba ang bahay na binanggit ni Uncle Fredo? Siya ba ay mula sa parehong bahay ni Jelay? Ang lalaking ito, ay kapatid ni Jelay Sullivan. Son, biglang naalala ni Terence kung saan niya nakilala ang lalaking ito. Trent, ang lalaking ito ay si Trent. Naalala niyang nakilala niya ang isang binata na nagmamaneho kay Ferrari nang lumipat siya sa villa ni Cheryl. Tinawag ng lalaking iyon ang kanyang sarili na Trent at sinabi na kung nahaharap si Terence ng anumang problema, huwag mag-atubiling hanapin siya. Palagi niyang sinusuportahan si Terence. Si Terence ay may magandang impresyon sa kanya sa oras na iyon at nakita siyang maginhawa. Maaaring malamig si Terence sa paghawak ng mga bagay, ngunit iyon ay para lamang sa kanyang mga kaaway. Para sa kanyang mga kaibigan at mga taong tumulong sa kanya, higit na 100 beses ang pakikitungo niya sa kanila. Hindi pinapansin ang katotohanang magkaibigan sina Trent at Terence, ang relasyon lang ni Terence at Jelay ay sapat na para kay Terence na gumawa ng hakbang laban kay Irving. Titingnan ko. Tumayo si Terence at naglakad patungo kay Irving. Ako rin, hintayin mo ako, Terence, honey. Mahilig si Trixie sa drama, paano niya mapalampas ang saya? Ang mukha ni Trent ay naging sobrang pangit.
Hindi siya makapaniwala na si Irving ay ganito ka-tyrant. Naglakas loob siyang hilingin sa kanyang alipin na sampelan siya sa publiko. Bilang tagapagmana ng isang marangal na bahay, si Trent ay hindi kailanman napahiya ng ganito kalaki. Ang mga tao ay palaging nagbibigay ng mukha sa House Sullivan na nag-aayos ng mga isyu ng mapayapa. Pero ngayon, iba. Pagkatapos huminahon, biglang napagtanto ni Trent na kaharap niya ang tagapagmana mula sa isang nakatagong bahay na maharlika, hindi siya ordinaryong karaniwang bahay na maharlika sa mundo. Ngunit si Trent ay hindi duwag. Kahit na humarap sa hubad na treat ni Irving, pinagmamasdan pa rin niya ang kanyang dibdib at nakatayo ng tuwid. Si Irving ang nangunguna rito. Ang House Sullivan ay maaaring maging espesyal sa loob ng mga marangal na bahay dahil sa kanilang kakayahan sa pagpapagaling. Pinagkadalubhasaan nilang magpagaling hindi para lumaban, kaya iba si Trent sa ibang mga practitioner, kahit si Goldie lang ay sapat na para bigyan siya ng magandang aral. Master Irving, pakiusap na bigyan mo ako ng mukha at palayain mo siya, bata pa si Sullivan bro at ignorante, Master Irving, huwag kang makipagtalo sa kanya. Nasa mahirap na posisyon si Chester. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, kailangan niyang panindigan si Trent. Si Trent ay kapatid ni Jelay. Kailangan niyang protektahan siya kahit anong mangyari. Oo naman, kung humingi siya ng tawad ngayon, at sumigaw kaagad, hahayaan ko ito. Kahit papaano ay natatakot si Irving kay Chester dahil sa lakas. Wala siyang sinumang makakalaban sa kanya ngayon, wala sa kanila ang kanyang kalaban, kaya nang tumayo si Chester para kay Trent, sinamantala ni Irving ang sitwasyon at binigyan siya ng mukha. Woo bro, hindi mo kailangang idikit ang iyong paa. Hindi ko talaga siya papayagan na gawin ang anumang gusto niya. Hindi makapaniwala si Trent na tatayo si Chester para sa kanya. Bagamat hindi niya gusto si Chester, ang taong ito, at hindi niya sinusuportahan ang pananakit sa kanyang kapatid, napagtanto ni Trent na talagang tapat siya sa isang kaibigan. Chester, ayaw niyang makialam ka, hayaan mo na lang kaming ayusin ang score namin dito, hindi mo na siya kailangang panindigan. Huminga si Irving at sinenyasan siyang huwag makialam. Lumalala ang sitwasyon. Hindi napigilan ni Zaire na mapabuntong hininga. Tumayo si Trent para sa kanya. Natural, ayaw niya madamay din siya sa laban, Young Master Hale, kung mangyayari, makikipag-inuman ako sayo doon, pero tsa lang ang kaya kong inumin. Sinisikap ni Zaire na ilihis ang atensyon ni Irving pabalik sa kanya upang ihinto niya ang kanyang pag-atake kay Trent. Si Irving ay nasa buwan nang marinig niya ang mga salita ni Zaire, naisip pa rin niya na si Zaire ay naaakit sa kanyang pagiging agresibo. Dati ay hindi pa rin siya humanga at nag-aatubili na sumali, ngunit ang biglaang pagbabago sa kanyang ugali ay nagpaisip kay Irving na ang kanyang pagkilos ay nagpakilos sa kanyang puso. Sa ganang kanya, si Zaire ay maaaring isang malaking tagahanga ng karahasan. Tila ang kanyang dominanteng lakas ay magagamit din sa pagtama sa mga babae. Sigurado, sa ganitong paraan, mangyaring, Miss Moon. Si Irving ay nasa sabik habang siya ay nagkumpas at lubos na hindi pinansin si Trent. Si Trent Sullivan, sa kabilang banda, ay alam na siya ay iniligtas ni Zaire. Pakiramdam niya ay walang magawa sa loob habang siya ay bumantong hininga sa loob, umiling-iling, at handang umalis bago marinig ang pagtutol ng isang tao. Han, hinahanap ka ni Trixie. Pwede mo ba siyang makausap kahit saglit? Naglakad-lakad si Terence at hinarangan ang daanan ni Irving. Pananatilihin ko itong lumpo na ito. Natigilan si Irving matapos marinig ang boses ng lalaking iyon. Masyadong pamilyar ang boses na ito, hindi ba boses ito ni Terence? Ang kanyang magkabilang binti ay napilayan niya, habang si Tio Zo ay nakahiga pa rin sa higaan, at si Sumaowang ay may mga karayom sa kanyang buong katawan na parang kidlat. Kinikilabutan siya nang makita ang lalaking nasa harapan niya, paano niya na-offend ang lalaking kasing kapangyarihan niya. Napakunot noo si Zaire nang makita niya si Terence na paparating para iligtas, hindi siya makapaniwala sa sarili niyang mga tenga, tinawag lang ba ni Terence na pile si Irving? Ano ang magiging reaksyon ni Irving? Gayunpaman, nagulat si Zaire nang makita ang ekspresyon ni Irving, hindi siya galit, hindi rin siya nasaktan, sa kabilang banda, may nakasulat na takot at takot sa kanyang mukha. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.